Heto na ang part 2 sa ating solo hiking nature trip. Pababa na ako galing summit. Kung hindi nyo pa napanood yung part 1 na i-upload ko na sa aking TikTok account, hanapin nyo lang dito ang magkasunod. Hindi naman sa nagmamadali ako, talagang sinadya ko itong maglakad para pagpawisan naman ako. Nung dumating ako sa banda rito, naisipan kong magpahinga din. Nang may nakita akong signage na meron pa palang ibang lagusan at ibang daanan papunta sa baba. Kaya sinundan ko ulit yung pababa at naabutan ko dito yung lake. Nung tiningnan ko ito sa Google Map, ito pala yung Cajo Lake. Sa tinatagal-tagal ko na dito sa Macau, first time ko ito nakita. First time pa lang din ako nakapunta rito. Meron din pala itong Cajo Lake na papalibutan ng mga bundok. At yung towering heights na nakikita mo dyan, yan yung Kulwan Prison. Darating din tayo dyan. Pinagmamasdan ko yung paligid, sobrang tahimik, ako lang talaga ang mag-isa. Kaya naisipan kong maglakad at tumawid dun sa tulay. Kasi gusto kong akyatin yung isang bundok na yan at matignan kung ano yung meron dyan sa prison na yan. Kaya hindi na ako nag-atubili na maglakad. Kahit uhaw na ako, tiniis ko lang. Kasi alam ko, banta dulo, meron akong mahahanap na vending machine pagbaba. So parang Survivor series na ako na lang talagang mag-isa, wala akong kasama, wala akong makausap, talagang solong-solo ko ang buong lugar. And alam nyo ba dito sa Macau, lahat ng mga puno may nakalagay na mga QR code. Pag in-scan mo yan, dyan mo makikita yung data kung sino ang nagtanim, ano yung scientific name ng puno na yan, and meron silang monitoring sa kanilang mga puno just in case matumba man yan dahil sa bagyo or papalitan or namamatay. Every tree, kahit maliit pa, merong mga QR code para malaman mo yung scientific name at kung anong klaseng puno siya. Kahit sa city, meron din mga itinanim dun. Nung paakyat ko, meron din ako nakasalubong na ganito. Ito yung mga signage nila at dito mo makikita kung anong mga halaman ang meron dito, mga ibon, at meron silang mga information, guide, pag ikaw ang naligaw. And ganun pa rin, follow your gut instinct. So, tinuloy-tuloy ko na hanggang makaabot ako sa view ng Kulwan Prison. Sa tingin ko 4:29 pa, hindi pa naman masyadong gabi, kaya pinagpatuloy ko na lang ang aking paglalakad. Total, kaya pa naman ang katawan ko at may liwanag pa naman. So, dito na nga ako at ipapakita ko sa inyo ang kabuuan ng Kulwan Prison Facility. Diyan sa gilid ay may lake at diyan naman sa kabila yung prison niya. Wala namang masyadong tao na nakabantay sa tower niya at dun sa bandang dulo, yan yung napuntahan ko previously na may history din ng kanilang kasaysayan, ang watchtower or water tank